Inihanda ni Donald Trump ang armada para sa pangmatagalang digmaan laban sa Iran kung hindi papayag ang Tehran sa kasunduan sa nuklear sa Martes. Naghahanda ang sandatahang lakas ng Estados Unidos para sa mga operasyon sa susunod na mga linggo sakaling utusan ni Donald Trump ang aksyong militar laban sa Iran, ayon sa Reuters. At ayon sa mga source ng publikasyon, sa pagkakataong ito ay mas komplikado ang pagpaplano ng operasyon laban sa Tehran kumpara noong mga naunang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran noong Hunyo 2025. Ngayon, naghahanda ang Estados Unidos ng ilang linggong digmaan laban sa rehimen ni Ayatollah. Habang inilalatag ng Israel ang mga kondisyon nila, hindi nagkakasundo sina Trump at Netanyahu. Sinusubukan ding hikayatin ng Estados Unidos ang China na itigil ang pagbili ng langis mula sa Iran para sa digmaang ito. Kung hindi mangyari ito, handa ang Estados Unidos at Israel sakupin ang mga tanker ng langis ng Iran, tulad ng ginawa nila sa baybayin ng Venezuela. Kasabay nito, naglatag ng sariling mga kondisyon ang mga autoridad ng Tehran. Handa silang pumirma sa bahagi ng kasunduang nuklear kung aalisin ng Estados Unidos ang ilan sa mga parusa. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang video at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa description ng video ang link. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may dumarating. Sa Martes, Pebrero 17, gaganapin sa Geneva ang bagong negosasyon ng Estados Unidos at Iran. Sa ganitong konteksto, iniulat ng source sa White House sa Reuters na naghahanda ang sandatahang lakas ng Estados Unidos para sa serye ng operasyon sa loob ng ilang linggo. Kung sakaling maglabas ng utos si Donald Trump na simulan ang mga aksyong militar laban sa Iran, sa pagkakataong ito, mas komplikado ang pagpaplano ng operasyon laban sa Tehran kumpara noong mga naunang pag-atake sa mga nuclear facility ng Iran noong nakaraang tag-init. At inaasahan din na ang mga sundalong Amerikano sa panahon ng matagalang kampanya ay maglulunsad ng mga pag-atake hindi lamang sa nuclear infrastructure kundi pati na rin sa mga pasilidad ng pamahalaan at mga estruktura ng seguridad ng Iran. Ayan. Ang source mula sa White House, gayunpaman, ay tumangging magbigay ng mga partikular na detalye at sinabi lamang na ito ay magiging isang digmaan na tatagal ng ilang linggo. Siguradong hindi ito isang mabilisang pag-atake, tatagal ito ng matagal. Ayon sa mga eksperto, mas mataas ang panganib para sa tropang Amerikano sa operasyon laban sa Iran na may malakas na missile arsenal kumpara noong nakaraang taon. Dagdag pa, ang mga ganting atake ng rehimen ni Ayatollah ay nagpapataas ng panganib sa rehiyon. Inaasahan ng Washington ang mga hakbang na magdudulot ng matagalang siklo ng pag-atake ng magkabilang panig sa takdang panahon. Noong Biyernes, iniulat ng mga opisyal ng Amerika ang pagpapadala ng karagdagang grupo ng aircraft carrier sa Persian Gulf, pinangungunahan ng United States ship Gerald Ford mula sa Dagat Caribbean, na lumahok sa mga operasyon laban sa rehimen sa Venezuela. Ang barko at mga kasamang barkong pandigma na may libu-libong sundalo ay sasali sa operasyon. Ngayong taon, nakipaglaban sa Kazakhstan ang militar na si Donald Trump na nagtalumpati sa mga sundalong Amerikano sa isang bus sa Hilagang Carolina. Sinabi ni Donald na mahirap kausap ang Iran sa mga negosasyon at iminungkahi niya na para sa mapayapang kasunduan, kailangang magdulot ng takot ang mga tropang Amerikano sa pamunuan ng Islamikong Republika. Sinabi niyang baka kailangang atakihin sila para matakot at ayon kay Trump, mahirap makipagkasundo sa kanila. Minsan, kailangan matakot dahil ito lang ang makakatulong maresolba ang sitwasyon. Bilang tugon sa tanong ukol sa posibleng operasyong militar ng United States, sinabi ng tagapagsalita ng White House na si Anna Kelly, tinitingnan ni Pangulong Trump ang lahat ng posibleng hakbang laban sa Iran. Paalala, ang huling negosasyon ng Washington at Tehran sa kasunduang nuklear ay noong Marso 7. Bilang resulta, sinabi ng pinununo ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na hindi tatalikuran ng Republika ang pagpayaman ng uranium para sa mapayapang layunin at hindi rin ititigil ang programa ng mga misil. Binigyang diin niya na ang huli ay usapin ng pambansang depensa. Kailangan nating maintindihan na ang mga banta ngayon ay bahagi lang ng estratehiya ng Estados Unidos. Kamakailan,
opisyal na nagkaisa sina Donald Trump at Benjamin Netanyahu. At may isang detalye dito na hindi binabanggit sa mga opisyal na ulat. Magkasama sina Trump at Netanyahu, pero magkaiba talaga ang kanilang layunin, magkaibang mundo. Layunin ni Netanyahu ang pangwakas na solusyon sa Iran, pagpapalit ng rehimen, pagsira ng nuclear at missile programs, drone program, at lahat ng proxy forces ng Iran sa rehiyon. At si Donald Trump, bilang isang tunay na negosyante, ay naghahanap ng sarili niyang malaking kasunduan para mailagay ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang isang tagapamayapa na, alam mo yon, napasunod ang Iran nang walang kahit isang putok. Saang bahagi magkasundo ang Estados Unidos at Israel. At ngayong umaga, kinumpirma ng pahayagang Al Jazeera na sina Trump at Netanyahu ay nagkasundo na harangin ang pag-export ng langis ng Iran. Ang pangunahing layunin dito ay ang China. Ang Beijing ang pangunahing bumibili ng langis ng Iran. Nilalampasan ang lahat ng lumang parusa sa pamamagitan ng Tibet at Shadow Fleet at ngayon ay inilalagay ni Trump ang Beijing sa isang pagpipilian. Alinman sa ititigil ninyo ang pagsuporta sa Tehran o maaaring lumala pa ang digmaan sa taripa. Ipinahiwatig agad ni Trump sa Beijing na handa siyang alisin ang parusa sa ilang malalaking kumpanyang Chino kung papayag ang Beijing sa kasunduan tungkol sa Iran. Ngunit ayon sa datos ng Atlantic Council, iginigiit ni Netanyahu ang opsyong militar. Ngayon, nakikita ng Israel na malapit nang makagawa ng sandatang nuklear ang Iran. Para kay Netanyahu, aksaya lang ng oras ang negosasyon, habang para kay Trump, paraan ito ng pagpuwersa. Dito, pansinin ninyo ang timing ng mga pangyayari. Kagabi, nang maamoy ng Tehran ang panganib, agad silang naghayag ng kahandaang makipag-usap sa Geneva na magsisimula ngayong Martes, Pebrero 17. At ngayon, hinihiling ng mga Iranian na alisin ang ilang mga parusa kapalit ng pag-freeze ng kanilang programa. Hindi pagtigil, kundi pag-freeze lang talaga. Ibig sabihin, hindi talaga ito pagtanggi sa programa, kundi pag-freeze lang habang pinananatili ang lahat ng meron sila sa ngayon. Si Trump ay nagpapahinga muna. Alam niyang habang lumalapit ang aircraft carrier sa baybayin ng Iran, mas handa ang mga ayatollah makipag-usap. Natatakot si Netanyahu na muling malinlang si Trump ng mga walang kwentang pangako ng Iran, tulad ng sa nuclear deal ni Barack Obama. Dito, inilalahad ng mga eksperto ng Israel ang maraming dahilan kung bakit mas dapat piliin ni Trump ang aksyong militar kaysa pakikipag-usap. Una, ito ay natatanging pagkakataon para ayusin muli ang gitnang silangan. Ang Iran ay nasa pinakamahinang kalagayan mula noong revolusyon noong 1979 matapos ang mga kamakailang protesta. 12 araw na digmaan laban sa Israel noong Hunyo ng nakaraang taon at bigla ang paghina ng kanilang teroristang network. Bukod dito, ang kasunduan ni Abraham ay pansamantalang natigil at napunta sa dead end. Kaya kailangan ng panibagong sigla sa rehiyonal na pagsisikap ng Estados Unidos. Maaaring Iran ang maging siglang iyon, kahit na ironic pakinggan. Pangalawa, dumarami ang tanong para sa Estados Unidos habang nauuwi lang ang negosasyon sa nuclear program. At parang wala nang pakialam ang lahat kung gaano kalupit pinigilan ng rehimeng Iranian ang mga protesta noong Enero. Mahalagang asset ang negosasyon, hindi lang para sa mga Amerikano, kundi para rin sa rehimeng Ayatollah. Dahil kung aalisin ng Estados Unidos ang ilang parusa, mabibigyan ng lehitimasyon ang rehimen. At dito, may mga ginagawang paghahambing sa mga pangyayari noong 2013 sa Syria. Noon, hindi gumamit ng militar si Barack Obama kahit nag-deploy ng chemical na armas si Bashar Assad laban sa sariling mamamayan. Tinawag pa ni Obama na pulang linya, pero nilabag iyon at wala siyang ginawa. Ano ang nangyari sa Syria pagkatapos? Alam na nating lahat. Kung hindi tutugon si Trump sa pagkakataong ito, maaaring magbigay ito ng senyales sa Tehran na kaya palang umatras ng Washington kapag may sapat na pressure. Negosyo lang, kumbaga. Ang pagpapalit ng rehimen sa Iran ay maaaring magbalik ng langis at gas ng Iran sa kanluran kaysa ipadala sa China. Tugma ito sa posisyon ng administrasyon ni Trump na itinuturing ang pagpapalawak ng access ng United States sa enerhiyang yaman bilang mahalagang bahagi ng kanilang panlabas na pulisya. Ang pagpapatalsik kay Nicolas Asamador sa Venezuela at ang pagpapalit ng rehimen sa Iran ay maaaring lubhang makasira sa seguridad ng enerhiya ng China dahil umaasa ang Beijing sa dalawang bansang ito para sa 30% ng kanilang inaangkat na langis. Ngunit kung anong desisyon ang tuluyang gagawin,
Malalaman na sa Martes, ika-17 ng Pebrero sa Geneva, kung saan magsisimula ang panibagong negosasyon sa pagitan ng mga Amerikano at mga Iranian. Dito ko na tatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.